Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-react dito po sa allegation ni Madriaga na nagdala siya ng duffel bag na may lamang pera sa Nomu. Madriaga lalong lumubog sa pinting ng kasinungalingan. Hirap na hirap po silang lusutan itong malaking pagkakamali sa kanilang mga script. Ito po ay tungkol sa painting na di umano'y ibinigay ni Madriaga kay Vice President Inday Sara Duterte. Umani po ito ng samut-saring batikos sa social media dahil mismo yung may-ari ng painting na pag-usapan natin kamakailan ay pumalag at sinabing hindi siya scholar ni Madriaga sa Laguna at lalong hindi po nabili ni Madriaga ang naturang painting. Ang nagsabi po yan ay yung may-ari ng Gaisano Mall sa Visayas at Mindanao na masikat na mga mall at may-ari ng City Hardware. At pag-usapan rin po natin itong Nomu Bar owner na pumalag din po kay Madriaga dahil nagamit po itong Nomu Bar sa hearing sa affidavit ni Madriaga na di umano dito ay inabot yung pira na nakalagay sa duffel bag doon para daw sa yung mga general. Iwan ko sinong general yun na inabutan ng pera or sinong abogado. Mamaya kasi pumalag din po parami na talaga ang mga kaaway ni Madriaga. At siyempre pag-usapan rin po natin itong si Martires dahil pumalag din po sa kampo ni Madriaga dahil inabutan rin daw po ng pera itong si Martires ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang buwelta po ni Martires ay sabi niya, Madriaga, magpatingin ka sa psychiatrist, mukhang nabubuang ka na. Magandang tanghali sa ating lahat. Palike po muna, pa-share at pa-subscribe. Pakipindot po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At syempre, Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe. Okay, ito. Unahin po muna natin itong sa painting dahil sikat na ngayon, trending na. Bumalag po si Tanya Gaisano Lee tungkol po sa pinting. Alam mo, nakakahiya kasi nga dumipin sa kampo ni Madriaga, kaso nga lang sablay pa rin. Lalo na si Uki Kakukiri doon, pati yung si Palad. Ito, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Kinwestiyon ng isang tanyag na artist ang mga pahayag sa impeachment hearing ni Ramil Madriaga ukol sa isang painting na iniregalo umano niya kay Vice President Sara Duterte. Git ng artist, siya ang nagbigay ng obra sa bise noong 2021 pa. Gago ka, Emil. Hindi umano. Talagang naregalo po yan ng naturang artist kay Vice President Inday Sara. Kung umano kasi, hindi totoo. Hindi ka pa sure. Pero ito po, 100%, 1,000% sure. Hinggan natin. Nakatutok si Mark Salazar. Sa pagharap ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon, kasama sa kanyang ipinakita ang ilang larawang nagpapatunay anya ng kaugnayan niya kay Vice President Duterte. Kabilang narito ang screenshot ng video conference kay Duterte, kung saan kita sa likod ng bise ang isang painting na iniregalo umano niya sa bise. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. Sa clarificatory question, Okay, doon sa kanyang affidavit, sabi, may painting siya, I noticed a painting na binigay niya kay Vice President Inday Sara doon sa pag-press con daw. So yan ang maliwanag, inamin niya. Pero yung painting ay painting po yan ni Tanya Gaisano Lee. na mga mambabatas, sabi pa ni Madriaga, gawa raw ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. Okay, so ang tinutukoy po niyang painting na yan, yung painting sa likod,
ni Vice President Inday Sara Duterte. So maliwanag po yan ha. Under oath po yan, no, dyan sa Kongreso. Tapos merong clarificatory question. Ito inamin po niya. Inamin po ng kampo nila mismo ha. Na yan ay ibinigay ni Madriaga sa kay Vice President Inday Sara na painting scholar ng Laguna. So, under oath, sinabi niya po yan at narinig ng buong hearing sa Committee on Justice at buong mundo. Okay, tuloy May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa Okay, talented fine arts at na-zoom in pa yan ng committee ni Luistro ng mga immoral. So, nasa Annex E, ayan. gawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Pero ang claim na ito ni Madriaga kine-question ng tanyag na artist mula sa Davao na si Tanya Gaisano Lee. Sa isang pahayag, sabi ni Lee, iniregalo niya ang painting na ito sa Bise noong 2021, noong mayor pa siya ng Davao. Aniya, anumang pahayag na salungat dito ay walang katotohanan. Iginit din ni Lee na siya ay taga Davao at hindi taga Laguna. Hindi rin aniya siya scholar. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Kung ikukumpara sa screenshot na ipinresenta sa pagdinig, kita ang pagkakapareho ng mga ito. Ang naturang painting shinare din ni Duterte sa isang Facebook post noong 2021 kung saan katabi niya ang naturang painting. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ni Madriaga. Ito na po ngayon. So, bulilyaso na po sila ngayon dahil lumabas po yung tunay na may-ari ng painting. So, dito na nagkalit-silitsi itong si Madriaga at kampo ni Madriaga. Trending na po ito. Tayo po, nagtrending rin po tayo dito sa sa YouTube at lalo na po sa Facebook. Trending tayo dyan dahil ito po ay isang kahangalan at kasinungalingan. Mantakin mo ha, ito po yung painting na tinutukoy nila ha. Wala pong ibang painting na tinutukoy itong mga animal. Ito yun, no? Walang iba po doon sa background. The painting ni Inday Sara, yan po yan. At wala na po silang ibang painting na pwedeng ilabas dahil ito na po yung under oath na painting dyan po sa Committee on Justice ni Luistro. Talagang napasok po sila dito at lalong lumubog po sila dito. Hindi po nila kaya po itong lusutan. So ito, sumagot po ito si Ridon. No? Ang sabi ni Ridon, narito yung sabi ni Ridon. No? Tingin ko hindi naman po malalaglag yun kasi una, the question on the painting is irrelevant to the questions relating to the impeachment. Kaya nga, halimbawa, as far as some of the members are concerned, nakatutok lang ho sila alin ba doon sa affidavit niya, yung may actual na epekto doon po sa impeachable offenses na pinag-usapan, betrayal, public trust, culpable of violation of the Constitution, among others. So, kung hindi ho siya related doon, as far as other members are concerned, parang extraneous na ho yun on the determination nito pong katotohanan o hindi katotohanan ng mga sinasabi po niya. May I just place on record that the resource person is Tingnan mo ha. Sabi na Ridon ay hindi daw malalaglag. Anong hindi malalaglag? Laglag na po kayo. Katotohanan yung pinagsasabiho ninyo, pero yung resource person ninyo, puro po kasinungalingan yung pinagsasabi. Ang napatunayan po ni Madriaga dyan sa committee ninyo Ridon ay puro kasinungalingan. Yan ay under oath. Kaya malaking bagay po yung kasinungalingan ninyo para sa pagbagsak ninyo sabay-sabay kayo sa Kumunoy. Ito pa, inulit pa ni Luistro, pina-record pa, we put on the records. So, ibig sabihin, mahalaga po sa kanila, mahalaga po yung painting na yan na dinidetermine ni Madriaga na umano yung regalo niya. So, naninindigan sila kasi nandyan sa annex in nila, under oath po sila. O, ito. Sige nga, inulit mo na, pina-record talaga, tapos sasabihin na hindi malalaglag, ulul, walang halaga, ito. pointing on the painting behind the VP
the Vice President as the one he gave as gift to the same. O, tingnan mo, inulit ng Committee on Justice Chairman na si Luestro. Para kasi dagdag daw na ebidensya yan. Ang problema nga, hindi nga yan painting na binigay ni Madriaga. Yan po ay kasinungalingan. Dahil pumalag si Lee. O, ito pa. Na-interview dyan si Palad patungkol po dyan sa painting na yan. Tingnan mo, hirap na hirap po sila kung paano lusutan ho ito. Hindi po ninyo kaya ito lusutan. Dahil ito ay magre-reflect sa pagkatao ni Madriaga. Lalo po kayong nabaon at lumubog po kayo dito dahil sa kasinungalingan sa painting. Na mali na naman ang script ng mga animal. O ito si Palad. O, gustong lusutan ito pero hindi po pwedeng malusutan na ho ito kasi under oath, ni-record pa nila, inulit pa nila, tinanong ni Percy Tabi. Kaya recorded ang lahat. Teka muna, yung pala And then isang yung- painting, yung painting na niregalo daw, bakit may nagdi-deny ngayon yung isang Davao-based artist na nagsabing, hindi sa kanya yan, akin yan. Siya daw gumawa nitong painting. Ang pangalan nitong babae na Davao-based visual artist ay Tanya Lee. Nabungol na itong hinayupak na sinungaling na Palad. Mukha pa lang, pareho ka mukha lang din. Oh. Kumita rin to ng milyon-milyon itong hinayupak na demonyong ito. Tama. Ano yan eh? Tanya Gaisano Lee. Siya daw ang may-ari ng painting na yun at siya gumawa nun. Mhm. Na ano pa yan? Kung mapupunta mo kapon sa Zoom meeting, di ba piniplay yung nilabas sa screen, yung mga Zoom meeting ng Isip Sara, tapos merong painting sa likod si Bibi Sara. Yung babae na walang mukha, tapos parang may bilog sa likod, parang buwan. Yan. Yan, narinig ko yan kahapon. Ang konteksto niyan ganito. Ano? Meron- Sige nga. Hindi ko palang na-forward sa'yo, no? Meron talaga siyang mga painting na ganon. 99% similar to that. Ang pinakaiba lang yung parang ponytail, yung buhok ng babae sa likod. Because meron talaga isang taga Laguna na scholar niya na nagdo-drawing ng ganong painting. May pictures of that. Kaya meron kami yung photo. Mamaya share ko sa after mag-usap na. Sige nga, Hawak ni Ramil yung similar photo sa ganon. Tapos yung babae na nagdo-drawing doon sa Laguna, may hawak siya. So hindi lang yung taga Davao ang may monopoly ng painting na yon. So example, binigyan kita Jerry ng painting na ganon. Tapos dapat nag-zoom tayo, naka-display sa likod mo. So sabi ko, Jerry, yan yung painting na binigay ko sa'yo. Then pwede mo sabihin, hindi, binili ko to sa ibang mall. Diba? So, hindi parehas ang binigay ko sa'yo. Maring yun na nangyari. So, meron kaming photo na talagang hawak ni Ramil yung similar painting and yung painting na ganon yung itsura ng Kasama tama. yung gumagawa. Yung Pilipiniana na suot, yung kulay na green, yung Pareho. pababa na yellow, yung background na yellow, meron kaming pareho. Sabi nitong So, si... hindi sabi Lol, hindi mo pwedeng sabihin ng ganon na meron kaming ganyan, parehong-pareho. Ang issue dyan, dahil under oath si Madriaga, yung kliyente mong kidnapper, sinungaling kayo, na nandiyan po sa kanyang ebidensya Annex A. Ang issue dyan ay yung painting ni Vice President Inday Sara na nasa likod sa background habang na video conference, inangkin po ng kliyente mong gagong sinungaling na kidnapper. Yan yung issue. Hindi po yung issue na yung ginawa na painting ninyo kung meron mang hinayupak kayo. Hindi yun yung issue. Yung issue yung inangkin ni Madriaga, inangkin ninyo mismo doon sa hearing na akin yan, ibinigay ko po kasi pinaulit ni Percy. Inirecord pa uli ninyo. Under oath. Wala na, lumubog na kayo dito. Pati yung kliyente mong kidnapper, sabay-sabay kayo lulubog. Hindi mo pwedeng ganun. Hindi. May kaparihan kaming ganun eh. Kaya, ayan yung painting. Hindi nga ho eh. Kasi pinangandakan ninyo yung background ni Inday Sara, yun yung painting na inangkin ninyo. Kahit sabihin natin, meron kayong painting na ganon, kapariha, no? Pero ang issue doon mismo sa hearing, under oath, dyan sa ebidensya po ninyo, Annex A, inilagay po ninyo, hindi yan ang painting na di umano'y gawa ng scholar ni Madriaga. Los mo,
Sabi nitong si Tanya Gaisano Lee, anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Siya daw po ang nagregalo nun kay VP Sara noong 2021. Actually, we never claimed na about the name nung babae na yon na nagki-claim na scholar siya. Sinabi ni Ramil, yung painting na yan, regalo ko sa inyo yan, gawa ng scholar ko. Which is true. Kasi may scholar siya na nagpipainting ng ganun. Tanga di namin mo rin na sinabi ninyo ang may gawa ng painting na tinutukoy ninyo ay scholar sa Laguna. Lulo mo. Lulo mo, abugago. Kahit anong gawin mo, hihirap na kayo lusutan ito. Ang sabi ni Ramil, dalawa yan, attorney. Dalawa yan ganyang pinagawa ko sa scholar ko. Yung Dalawa yan. Hindi nalagay doon sa affidavit na dalawa. Lumusot kayong ulul. Ang tinutukoy ninyo, yung background kay Inday Sara. sa kinuha ng BPSG, tapos yung isa, nasa bahay ko sa Laguna. So when he saw yung painting na yon na 99% similar, sagot niya, yan ako nagregalo niyan kay BP Sara. Ngayon, kung talagang i-authenticate yung painting ngayon sa likod, edi wow, sa'yo nga yan, kasi similar nung niregalo ko. Pero una mo, di ba parang ganito, di ba? Maring yung naka-display sa likod mo, genuine, yung naregalo ko sa'yo, imitation. Pwede sabihin na akala ko yan yun kasi pareho eh. Pwede naman ganun. Yes, Lol, hindi yan pwede ganon, Jerry Baha. Hindi pwedeng sasabihin, maaaring ganon, nagkamali lang kasi pare-pareha. Hindi pwedeng ganon, mga tanga. Dahil yan ay under oath. Diyan sa mini-hearing, mini-trial ni Luistro. Hindi pwedeng baguhin mo doon. Dahil nakalagay sa affidavit ninyo. At pina-interpret pa nga ni Percy Tabi yung naturang painting. Walang ibang painting na tinutukoy ninyo, mga hunghang, kundi ang painting na ito na nandyan sa inyong affidavit. Hindi pwedeng sabihin ho ninyo yan na hindi kapareha lang akala namin yan yung pala hindi. Puta, under oath na kayo. Nanunumpa na kayo. Wala na. Mali-mali na lang ho ang inyong mga sinasabi. Kaya, tingnan nyo po ha. Sabi ng isang sikat na abogado, makinig ka palad, falsos in uno, falsos is in omnibus. Ang pagsinungaling sa isa ay pagsisinungaling sa lahat. Wala na, lubog na kayo dito. Hindi nyo napakayang itong lusutan. Wala na po kayong lusot dito. Dahil ito ay under oath at ito ay pinangandakan ninyo na ibinigay ho ninyo kay Inday Sara. Ito yung sinasabi ni na painting ni putang ina, ang layo naman yung painting mo, Madriaga, sa painting na itinuro mo doon sa committee hearing sa kay hinayupak na Luistro, Committee on Justice. Yan ang putan layo. Ito po yung original na painting. Ito po yung tinutukoy ni Madriaga. Okay, ulitin natin ha. Tingnan mo ha. Dalawang painting po yan. Usog natin ng konti para may tingnan nyo. Dalawang painting po yan. Ito yung sa kanan, ito yung peaking painting. Na hindi yan yung background ni Vice President Inday Sara yung sa kanan. Yung sa kaliwa, yun po yung tinutukoy na painting ni Madriaga na ibinigay niya kay Vice President Inday Sara Duterte. Falsos in uno, falsos in omnibus. Ang kasinungalingan, pagsisinungaling sa isa ay kasinungalingan na ng lahat. Ito na po ang nangyayari ngayon. Wala na. Lubog na kayo dito. Kahit anong lusot ninyo, hindi na po ninyo kayang lusutan ho ito. Kasi nga, sobrang sinungaling ho kayo. Ito pa. Tingnan mo. Yan yung mga painting na yan. O baka naman, ito talaga yung painting ninyo. Si Laila de Lima yung model ninyo. Ang galing naman ni Madriaga. Ang kasinungalingan ay tapos na. Tingnan mo.
Sa pinting pa lang ay lubog na kayo. Paano pa sa ibang issue? Di ba? Sa Chiki, lubog din po sila. Pero sino ba itong si Tanya Lee Gaisano? Pwede ba natin kilalanin? Tanya Lee, pagkakataon mo na itong sumikat ka dahil pinasaykat ka ni Ramil Madriaga. Narito po, may konting video lang po. Ito po ay may-ari ng Gaisano at City Hardware na umano'y scholar ng hinayupak na inangkin ni Madriaga. Panoorin natin. My name is Tanya Gaisano. So I'm an artist that's based in Mindanao. I'm from Davao. I started selling professionally in 2014, and most of my works are all black and white. I started with pen, and then a few years after, I incorporated color. So I used acrylic. And then now, since the pandemic, I added other mediums as well. So my art now is mixed media. Ayan po yung mga exhibit ni So the Tanya theme for Lee. this exhibit is vintage toys or characters. So I was born in the 1980s. So the characters that are relevant to me are probably different from what we have now. And since my parents were kind of traditional, we weren't really allowed to watch a lot of television. In my memory, it was more of console games. So a few of my pieces are from Mario, but not the newer Mario, the older Super NES Mario. So I did Bowser, I did Mario, and the Mushroom, and a couple of other characters related to that. For me, art is a form of therapy. Like ever since I was younger, I've always been artistically inclined. I wasn't really fond of the academics. So whenever the teacher would lecture, I would doodle on my notebook. So for me, it's therapy, and it really got me through a lot of things. And I think for society, art plays a different role to each individual, but then as a whole, I feel like it always evokes an emotion that you have buried inside. Because when you see art, everyone reacts differently depending on the subject. For the younger artists, I feel like you just need to find your distinct style and stick with it. And from there you can progress. You just have to be unique. And for the collectors, I'm very grateful that you appreciate art. And I noticed that nowadays, people are more aware of art and are more accepting. Ayan po yung mga likha ni Tanya Gaisano Lee na di umano'y inangkin ng hanayupak na na Madriaga. Yung painting na yan, mga painting, niregalo daw niya kay Inday Sara. Talagang magaling po itong si Tanya Lee Gaisano. To celebrate the holiday spirit, come and join us in Centro Artista this December as they open their new. Okay na po, ayan po ay patunay na si Tanya Gaisano Lee ang nagregalo sa painting na yan kay Vice President Inday Sara at hindi po ito buangka. O ngayon, ito tingnan mo ha. Hirap na po sila paano lusutan nila itong mga kasinungalingan nila dyan sa Committee on Justice. Sa Chiki sablay rin po dito sa painting. So ito may bago ngayon. Itong Nomo Bar owner pumalag po dito sa kampo ni Madriaga. Bakit po ba, ano bang issue dito sa Nomo Bar owner na to? Dahil itong bar na daw ito sa sa Mother Ignacia ba to? Sa Quezon City o Tomas Morato. Ay, Tomas Morato pala. Itong Nomo Bar. Dahil dyan daw po nag-abutan ng duffel bag. Sabi ni Madriaga. Kamalas po ninyo dahil galit na galit po itong may-ari ng Nomo Bar at talagang pinalagan nila. Dito sira na naman. Ulitin natin. Falsos in uno, falsos in omnibus.
Ang pagsisinungaling sa isa ay pagsisinungaling na po sa lahat. Panoorin po natin itong may-ari ng Nomobar. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-react dito po sa allegation ni Madriaga na nagdala siya ng duffel bag na may lamang pera sa Nomo. Now, bakit kailangan kong mag-react? Kasi po yung Nomo, ang may-ari niya yung asawa ko So, na-implicate kami. Ang dami yung mga message niya natatanggap. Kesyo, pinapakain daw niya kami sa pamilya namin galing sa duffel bag. Meron pa makapunta daw ng Nomo, baka maambunan daw ng pera. So, I'd like to clarify kasi wala naman kaming kinalaman dito. Again, with respect to other allegations, I couldn't care less because I have no personal knowledge about those. Dito lang kailangan kong linawin talaga. Una sa lahat, gusto ko pong ipakita po yung itsura po ng Nomo para ma-appreciate nyo. Ang Nomo po sa tapat mismo ng Tomas Morato. So, busy street po yan. Wala kami sa looban, kagaya ng ibang mga tagong establishmento. So, pagpasok nyo pa lang sa Nomo, makikita nyo sa video, napakaliit ng first floor namin. Mga 20 square meters lang yan Diba nakita nyo nga yung mga kahan ng bote ng beer, sa labas na nga lang inilagay. So, kung maliit yan, di lalo lang pong mas maliit din yung second floor namin. So, ganun din kalakihan, makikita nyo yung picture. So, ginagamit namin pareho yan. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, ang sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon, halatang hindi siya nakapunta sa Nomo. Sa liit ng Nomo, wala ho kaming opisina, hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng Nomo sa taas ganito, tingnan niyo po. Pag akyat niyo po dito sa video, sa kanan, yan na po yung pinakakainan namin. Sa kabilang side naman po, makikita niyo po, may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. At sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. At yun namang mga kahan na malalaki, doon na lang sa labas. So, sana po maging malinaw yan. Wala kaming office. Pero ang maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Ang sabi niya, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po yung itsura ng hagdanan namin. Tignan nyo, napakakipot, napaka-uncomfortable niyan. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Wala nga kaming kwarto, nakita niya stock room, meron kami. Ngayon yung mga pilosopo sasabihin, di attorney, malay mo yung kwarto, ibig niya sabihin stock room. Hindi po posible yon. Alam niyo kung bakit? Yung Supreme Court po sa jurisprudence natin, meron tayong doctrine of human experience na ang ibig sabihin, based on human experience, lahat ng taong makakakita nun, hindi mo tatawagin kwarto yon. Automatic sasabihin mo, stock room yan. So, kailangan malinawan po natin yan, ha? So, ngayon, iniisip ko na lang, bakit niya ginamit yung Nomo? Bakit yun ang sinabi niya na nagdala siya ng pera ron? Medyo may duda ako. Again, speculation ito Kasi nung nag-testify siya, di ba, nagpakita siya ng picture sa Nomo na magkasama si Atty. Kilala at si Atty. Monsayak na may hawak silang plaque na galing sa grupo niya na isip. Other than that picture, wala na siya may papakitang ebidensya, may kaugnayan siya kay Atty. Monsayak di ba? Marami siya kay Atty. Kilala. So dahil paninindigan niya yung picture na yon, pinanindigan niya na rin yung lugar. Now, which is actually weird. Sabi niya may awarding ceremony ron. Wala kami awarding ceremony. Meron kaming mini show doon. Para nagpa-picture lang yata sila dahil may dinalang plaque. Yun na nga yung problema Isipin mo, base sa kwento niya, nagpunta siya at nagdala ng duffel bag kung kailan kami merong event. Diba siya nga nagsabi, comedy bar. Hindi naman kami comedy bar Maisip mo na comedy bar na yon kasi nung time na yon may show kami. So, sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may show? Tsaka di ba ang weird? Hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli. Ba't hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bagman? So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan Tsaka gusto ko din palang linawin yung mga lumalabas na parang tambayan daw to ng mga tao ni Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Ang nakapunta lang po talaga dyan si Reynold Monsayak at si Atty. Kilala. Si Atty. Kilala po lagi nakakapunta kasi kasama yan ng grupo naming Insanity. Diyan kami gumagawa paminsan ng show or gumagawa ng open mic. At marami siya kasamang comedians po kagaya po ni Congressman Argel Cabatbat. Si Atty. Luke Espiritu po na senatoriable. Yan po yung nag-perform
nagpe-perform na rin sa Nomo, nagko-comedy din yan eh. Si Rito Orquia ng Pilipinas Got Talent, si Kuya Jobert ng Channel 2, si Rica Lasso ng Channel 2, at napakarami pang mga komedyante. Tsaka hindi po totoo na sinabi niya na pumunta siya ng alas 12 ha. Hindi pa ho kami sarado noon. Pag may event kami hanggang alas 3, alas 4, nagkikwentuhan po kami talaga. At sa kaso naman ni Atty. Monsayak, nakapunta siya dyan 2 beses lang kasi in-invite ko siya. Yung uli na nga, nung merong show. At hindi lang po si Atty. Monsayak ang nakapunta dyan. Lahat ng kaibigan ko. Si Atty. Carlos Ibanez, na kakaibigan ko kakamping, nakakain na dyan. Yung kaibigan ko rin naman si Jimmy Bondoc na DDS, nakapunta na rin dyan. Nakapunta dyan si Jano Gibbs, si Brad Pitt, si Mike Hanopol, yung mga kaibigan. Paano na yan, Madriaga, mga bubonistang tanganista? Durog na naman kayo sa duffel bag ninyo. Mismong may-ari na po ng Numo Bar nang nagrereklamo. Sunog na sunog kayo dito, durog na durog. Yung napatunayan nga lang ni Madriaga, diyan sa Committee on Justice hearing, ay ang pagsisinungaling, ang kasinungalingan at ang pagiging kriminal ho niya. Wala na to. Bagsak na ho itong si Madriaga. Bagsak na po itong kampo ni Madriaga ngayon. Wala na po itong kredibilidad. Zero na. Napatunayan lang na itong si Madriaga ay isang pambansang sinungaling at talagang kidnapper. O dan, durog na naman. Wala na namang lusot ito. Again, ulitin natin. Falsos in uno. Falsos in omnibus. So paano pa kaya ito na naman kay sa issue na naman kay Martires? Wala na. Iyak na kayo dito. Yung kasinungalingan ninyo, sobra-sobra na lahat ng mga sinasabi. Ito pwede na natin i-assume na lahat ng mga sinasabi ni Madriaga ay lahat ay puro labang kasinungalingan. O heto, pakinggan natin din po itong kay Martires. Kasi ang sabi ni Madriaga sa number 72 na kanyang sa kanyang affidavit, ito ay printed affidavit na, sabi niya, previously ay upon direct instructions of PRRD or SARA. O PRRD or SARA, utang na meron bang instruction, PRRD or SARA? Direct instruction talaga, direkta daw. I have also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Attorney Ryan, which is I usually placed inside an open trunk of a designated car. Alam mo yung or, pag gumamit kasi ng or, parang or, hindi ka sigurado kung sinong dinideliveran mo. Ito ba or ito? Dapat ang ginamit mo buang dito kung sigurado ka sa ginagawa mo, and. No? Instructions of PRRD and SARA dapat ang gamit niya or. Dito naman delivery to Ombudsman Samuel Martires or Ine Ryan or Attorney Ryan pala, hindi or, dapat and na pareho kayo nagde-deliver. Ito ay puro kasinungalingan. Kaya naman pumalag dito si Samuel Martires, sabi niya magpatingin daw kayo sa doktor. Sabi ni Samuel Martires, kung sa tingin mo, Ramil Madriaga, ang mga sinasabi mo ay totoo, magpatingin ka sa psychiatrist. You might be suffering already from delusions dahil sa pagkakakulong mo. So nabuang na po ito, no, attorney. Ito yung statement ni Samuel Martires. If the public's perception that I am close to former President Rodrigo Duterte is true, then why would the former president send me money through a non-tiety when former President Duterte can easily summon me so he can give me money? Tama, bakit ba? Mag-utos pa si tatay, di kung i-close naman pala sila Martires. Diretso na ito, pera, kunin mo. Ito pa, why will also the VP send me money through an insignificant person when she doesn't know me personally? Insignificant person, ito na si Madriaga. What business does the VP have with me to be sent an amount of money? Anong merong issue kung bakit bibigyan siya ng anong dahilan, bakit bibigyan siya ng pera, for what?
Sabi na, Madriaga's statement is inconsistent with his previous sworn statement made in 2025. Kaya dapat, Madriaga, magpa-psychiatrist ka na. O dito na, litsi-litsi na pa kuya dito. Hindi na po ninyo kaya itong lusutan. Pero ito, pakinggan po natin kaunti itong si Attorney Harold Respicio patungkol po sa mga issue kay Madriaga. Konti Kaya lang. meron silang mga pabate pa shout out. Pero hindi sila close. Kasi kung close sila, yung shout out na yun, walang ganong shout out na nakasulat pa ang pangalan. Tatawagan yan o itetext ng personal. At yun ang ipapakita niya. At kung talagang close sila, yung mga thank you ni VP Sara Duterte, hindi through formal email. Ini-email siya nung inauguration. Thank you so much formally, Dr. Madriaga. Kapag close mo ba yung tao, ganun mo babatiin? Hindi. Ang tanging relevance na lang naman bilang witness ngayon ay para establish na close sila ni VP Sara Duterte para magkaroon ng credibility na siya daw yung inutusan na mag-distribute ng pera. Pero hindi niya sinabi dun sa kanyang supplemental affidavit kung sino ang nag-utos sa kanya. At hindi niya rin sinabi sa kanyang supplemental affidavit paano niya nalaman na yung perang i-distribute niya ay yun mismo yung confidential funds. Walang nakalagay. So paano mo masasabi na yun ay galing sa confidential funds at yun ay utos ni VP Sara Duterte? At most, ang kanya lamang na-establish ay isa siyang fanatic na feeling close. Day in, day out, idol. Ako rin, ang daming nagpapa-selfie sa akin, nagpapa-shoutout, personalized pa. Pero ibig sabihin, close ba kami? Hindi po. Kami ni VP Sara Duterte, may picture kaming nagkakamayan din kami. Meron pa kaming private lunch. Pero masasabi ko ba na personally acquainted siya sa akin? Hindi po. Hindi ko kine-claim iyon. Dahil introduce lang ako sa kanya, wala kaming malalim na usapan at matagalang usapan, wala kaming relasyon. That alone, ibig sabihin kung ako nga, hindi ko maklaim na close kami ni VP Sara Duterte o meron kaming transactions. Ito pa kayo si Ramil Madriaga na puro selfie lamang. Hindi siya credible witness. Dahil kahit sabihin natin na pwedeng mag-witness ang isang taong nakakulong dahil sa isang seryoso na kaso, magagamit natin yon bilang basis ng bias dahil malaki ang motibasyon na iniipit siya ngayon. Isipin mo, desperado siya ngayon, nakakulong siya sa isang kasong napakabigat na for which hindi ka pwede makapag-bail ng ganun-ganun lamang. Malamang na-deny yung kanyang petition for bail, hindi siya makapag-bail, ang kanyang kalayaan at kaligtasan ay hawak ng gobyerno ngayon. Baka patayin siya sa loob kapag hindi siya sumunod sa gobyerno. So nakita ng gobyerno ang pagkakataon na itong tao na ito may mga konting selfie kay VP Sara Duterte, supporter siya ng mga Duterte before, pwede natin siyang gawaan ng kwento at gawin para establish yung kanyang kredibilidad, yung mga past pictures nila. Kahit ako pwede akong mag-invento ng mga kwento ng pagbigay at pag-distribute ng pera, pero kung wala kang mga detalye, halimbawa, kung nakapagbigay ka ng mga selfies at mga shoutouts sa videos, bakit hindi mo nalang ipakita yung call logs mo? Yung mga private text messages nyo. Ayun. At itong mga ito, bakit ang mga ipinapakita mo pa yung mga post pa sa Facebook ng mga meeting ninyo? Eh ako, ang dami ko ng meeting sa kahit na kani-kaninong tao, so ibig sabihin ba, pwede kong ipakita lahat yun para ma-establish na may personal kaming relasyon at masasabi ko rin na inutusan nila ako na mag-distribute ng pera? Hindi po. In other words, hindi po niya na-meet yung required na proof na ma-establish na in close operational proximity siya kay VP Sara Duterte para masabi na nabigyan siya ng credible instructions na mag-distribute ng pera. Kung yun mismo yung kanyang status as bilang close operator ni VP Sara Duterte, hindi niya ma-establish, the rest ng kanyang testimonya ay hindi pwedeng paniwalaan. Kasi sabi niya lahat ng bank accounts nasa pangalan niya. Pero ipakita mo sa akin yung documentary trace niyan kay VP Sara. O nasaan? Kahit ako, ang dami ko ring bank accounts at marami ring naman na pera, pero hindi ibig sabihin na instruction yun ng mga Duterte, hindi ba? Kasi obviously, itong tao na ito may mga negosyo, may mga koneksyon, baka kalokohan pa yung ginagawa niyang gawain noon, kaya maraming pera at maraming bangko. Pero hindi ibig sabihin na proof yun na galing sa mga Duterte yung mga instruction at mga movement ng pera. Baka siya mismo yung gumagawa ng kalokohan. Ayan na po, nagsalita ng magaling na abogado, taga Norte po ito. Ang taong bayan po ngayon ay kumbinsido na po na si Madriaga ay isang pambansang sinungaling, pambansang kidnapper, pambansang kawatan na nagpapagamit sa gobyernong Marcos diyan sa Committee on Justice ni Luestro na ang ginagawa ay paninira lamang sa mga Duterte. Ang dami pong mga issue sa kanyang mga statement, dito sa Chiki, lahat-lahat painting, dito naman sa Numu Bar, dito naman kay Martires, lahat na po nadidebunk na po mismo ng mga netizen at ang mga Pilipino na po ang maghusga dito sa ginagawang sarswela na impeachment labang kay Inday Sara. Alam niyo po ba, itong ginawa nila kay Inday Sara ngayon, alam na tuloy ng taong bayan nang gusto lamang ho ng mga hinayupak na ito
ay hindi patakbuhin si Vice President Inday Sara sa pagkapangulo sa 2028 presidential election. Pero sa ginawa nila ay lalo pong pinapasikat nila si Inday Sara at lalo pong dumarami ang mga magmamahal kay Inday Sara at susuporta dito po sa mga gawa-gawang mga akusasyon nila. Lahat na po, nadidebunk na po. Kamalas po nila dahil may social media na ngayon. Noon, sa panahon ni Erap ay television lamang, mga mainstream media lamang ang maasahan, pero ngayon, iba na po ang panahon ngayon. Dahil sa panahon ngayon, meron ng mga political vloggers, meron ng social media, at lahat ng kasinungalingan ng mainstream media at mga journalist, mga reporter sa mga bayad na media ay nadidibang at nahuhubaran ang mga mukha ng mga sinungaling, kagaya ni Madriaga, kagaya ni Palad. So ngayon, ang verdict natin dito ay bagsak sila dito at iyak ang mga animal, hindi na po sila dito makakabangon pa, lubog na sila, lumpo na po sila dito sa kanilang pagsisinungaling. Napaka-imposible naman na may maniniwala pa ho dito. Sabi nga ho ni Atty. Harry Roque, falsos in uno, falsos in omnibus. Kasinungalingan ng isa ay kasinungalingan na sa lahat. Iyan po ang maliwanagan. Hindi na po yan mabubura. Kahit mangyiyak-ngiyak ka Palad, okay ka Cookie, okay ka, hindi ka pala okay ka Cookie Ridon, Madriagas, Jerber Luistro, Percy Tabi, lahat ng mga kaliwang grupo, bagsak na po kayo, tumigil na po kayo sa kahibangan ninyo, mas maganda pa siguro, ay magtutok na po tayo sa totoong issue sa bayan. Ito po ang walang habas na pangungurakot ni Bongbong Marcos at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kahirapan sa bayang ito. Yun dapat ang tutukan ninyo. Alam niyo po ba kung sino dapat yung impeach natin? Si Bongbong Marcos po. Dahil trilyon-trilyon po ang nililima sa kaban ng bayan, marami na pong nahihirapan. Kagaya po dito ngayon sa Mindanao, putang ina, kawawa ang mga tao, mga jeepney driver, lahat sila nagrereklamo dahil sa walang kwentang gobyerno ni Bongbong Marcos na ang ginawa ay pahirap lamang sa bayan at panggagago lamang sa maraming Pilipino. Imbis na tulungan ang mga mamamayang Pilipino para maibsan ang kahirapan, ano po ang ginawa ng mga kongresista? Ayan, impeachment, Sarsuela, optics, impeachment na pike, mga witness na pike, mga ebidensya na pike. In short, niloloko ang taong bayan ng mga animal na mga buhayang ito. Dapat kayo parusahan. Pag si Vice President Inday Sara maging presidente, ang advice ko po sa inyo, tumakas na kayo, lumayo na kayo, kung saan-saan kayo mapupunta, dahil siguradong ipapakulong kayo ni Inday Sara at managot kayo sa taong bayan sa ginawa ho ninyong kagaguhan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin.
salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ng diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.